Ibenta mo na ang alahas ng patay niyang nanay. Wala namang silbi yan. Utos ni Severina. Sa kabilang dako ng pinto, hawak ni Serevina ang positibong pregnancy test habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Imbes na ipagtanggol, lumuhod si Salvador para sa kanyang ina at nakiusap na manahimik na lang siya. Tatalikuran ni Serevina ang bulag na pag-ibig upang protektahan ang kanyang anak. Handa na siyang pasabugin ang bawat kasinungalingan hanggang kailan siya mananatiling bilanggo ng sariling tahanan. Wala tayong mapapala sa pag-iingat ng mga lumang gamit na yan, Sansha. Isanla mo na ang kwintas na yan sa pawn shop ni Don Tomas. Mas mahalaga ang pambayad natin sa utang kaysa sa sentimental value ng asawa ng kuya mo. Hindi naman niya malalaman, napakaenggot ng babaeng yan. Ang boses na yon ni Severina, ang kanyang biyenan, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng hapon. Kasunod nito ang malutong na tawa ni Sansha, ang nakababatang kapatid ng kanyang asawa. True ka dyan, ma. At least magkakaroon ako ng bagong bag para sa party sa Saturday. Deserve ko naman, di ba? Si Ate Serevina naman, sanay na siyang mag-sacrifice para sa family. Sa labas ng pinto ng silid, nakasandal si Serevina habang hawak ang isang puting plastik na may 3 pulang guhit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Halos hindi makakapit sa manipis na bagay na nagpapatunay na sa wakas, matapos ang 5 taon ng paghihintay, ay may buhay ng tumitibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Kanina lamang, bago niya narinig ang usapan sa loob, ay halos sumabog ang kanyang puso sa kagalakan. Plano niyang sorpresahin si Salvador, ang kanyang asawa, sa pamamagitan ng pagluluto ng paborito nitong sinigang na baboy. Ngunit ang kagalakang iyon ay agad na naging abo. Dahan-dahang binitawan ni Serevina ang hawak na sandok sa ibabaw ng lababo. Walang tunog ang kanyang pagkilos, ngunit sa loob niya ay tila may isang malaking pader na gumuho. Ang kwintas na tinutukoy ng kanyang biyenan ay ang tanging alaala na iniwan ng kanyang yumaong ina. Isang gintong pendant na may ukit ng isang maliit na rosas, ang simbolo ng kanyang pagkatao at dangal. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lamang dahil sa pagnanakaw ng kanyang ari-arian, kundi dahil sa katotohanang ang mga taong pinagsilbihan niya, ang mga taong itinuring niyang sariling pamilya, ay tinitingnan siya bilang isang kasangkapan lamang na pwedeng nakawan at lokohin. Serevina, bakit ka nakatayo dyan? Halos mapatalon si Serevina nang marinig ang boses ni Salvador mula sa kanyang likuran. Kararating lang nito mula sa pagmamaneho ng jeepney. Pagod ang mukha ni Salvador, ngunit ang masakit para kay Serevina ay ang makita ang labis na kahinaan sa mga mata nito. Salvador, ang tanging naisambit ni Serevina. Ang kanyang tinig ay gumaralgal, puno ng pait na pilit niyang nilunok. Narinig ko sila. Ang kwintas ni nanay. Ibebenta nila. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Salvador. Hindi galit ang ramyong lumitaw sa kanyang mukha, kundi takot. Takot na harapin ang katotohanan. Mabilis niyang nilapitan ng asawa at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Ngunit hindi ito ang hawak ng isang tagapagtanggol. Ito ang hawak ng isang taong gustong magmakaawa. Serevina, please, huwag ka namang gumawa ng eksena. Bulong ni Salvador, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. May malaking problema si mama sa utang. Isang kwintas lang yun, makakabili tayo ng bago kapag nakaipon ako. Huwag na nating palakihin ang gulo. Ayokong magalit si mama sa atin. Alam mo namang mahina ang puso niya. Ang mga salitang yon ni Salvador ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang damdamin ni Serevina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya na ang kahinaan ni Salvador ay bunga lamang ng pagmamahal nito sa pamilya. Ngunit ngayon, sa harap ng pagnanakaw sa kanyang dangal, na-realize ni Serevina
na ang kahinaang yun ay isang uri ng kataksilan. Isang kwintas lang, Salvador? Tanong niya sa isang mahinang boses na punong-puno ng pait. Iyon lang ang natitira sa akin mula kay nanay at ang perang kinuha nila sa savings ko para sa business. Kailan mo balak sabihin sa akin na, alam mo rin pala? Hindi nakasagot si Salvador. Yumuko lamang ito, ang mga balikat ay tila lalong bumagsak. Ang katahimikan nito ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Alam ni Salvador ang lahat. Ngunit pinili niyang maging bulag at bingi dahil sa maling konsepto ng pagtanaw ng utang na loob sa kanyang ina. Kasabay ng hapdi sa kanyang puso ay ang biglang pagkirot ng kanyang puson. Napahawak si Serevina sa gilid ng mesa, ang kanyang muka ay namutla. Nadama niya ang bigat ng sakripisyong ginagawa niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay tila nagkulay abo. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa pamilyang ito ay tila isang puhunan na walang naging tubo kundi pasakit. Sa loob ng silid, narinig muli ni Serevina ang tawanan nina Severina at Sansha. Nagpaplano na sila kung anong kulay ng gown ang isusuot para sa party habang siya ay nakatayo sa kusina, duguan ng puso at mag-isang pasan ang bigat ng isang lihim na buhay sa kanyang sinapupunan. Hinawakan ni Serevina ang kanyang tiyan. Isang malamig na determinasyon ang unti-unting namuo sa kanyang dibdib. Kung ang pamilyang ito ay itinuturing siyang kaaway, kung ang asawang dapat ay nagtatanggol sa kanya ay ang siyang unang nagtatraidor sa kanyang damdamin, kung gayon ay kailangan niyang maging kasing tibay ng bakal. Hindi siya iiyak, hindi muna ngayon. Ang bawat sentimo na kinuha nila, ang bawat patak ng luha na idinaing niya sa hating gabi, at ang bawat pangungutya sa kanyang pagkatao, lahat ng iyon ay itatala niya sa kanyang puso. Ang pag-ibig na dati ay nagpapaningning sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang madilim na ningas ng paghihiganti at proteksyon para sa kanyang anak. Bumitaw siya sa pagkakahawak ni Salvador. Tinalikuran niya ang asawa at bumalik sa harap ng kalan. Ang kanyang mga kilos ay mekanikal, tila isang robot na walang nararamdaman, ngunit sa loob niya ay may isang bagyong namumuo. Bakit kailangang ang pinakamalapit sa puso mo ang siyang maging mitya ng iyong pagkawasak? Nanatili si Serevina na nakatayo roon, mag-isa, sa gitna ng usok ng nilulutong sinigang. Ang bango ng pagkain ay tila naging amoy ng pagkabulok ng kanyang pagsasama kay Salvador. Sa bawat minutong lumilipas, ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang sumpa. Isang sumpa na balang araw, ang lahat ng kinuha sa kanya ay babalik sa kanya ng may kasamang interes, at ang mga taong nagpabagsak sa kanya ay ang siyang luluhod sa kanyang harapan. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang manatiling tahimik, kailangan niyang maging anino. Dahil ang pinakamapanganib na kalaban ay ang kalaban na akala mo ay talunan na. Huwag mong isipin na hindi ko napapansin ang mga nakasimangot mong mukha. Serevina, masyado kang madamdamin sa mga bagay na hindi naman dapat. Ang tinig ni Severina ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng hapagkainan kinabukasan. Habang naglalagay ng kanin sa pinggan ng kanyang biyenan, nanatiling nakayuko si Serevina. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang lason na pilit niyang tinitiis. Pasensya na po, Mama. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko dahil sa init ng panahon. Mahinang sagot ni Serevina. Bagaman ang totoo ay ang init ng galit sa kanyang dibdib, ang halos sumunog sa kanyang katinuan. Kaya siguro nalulugi ang online business mo dahil palagi kang matamlay. Patuloy ni Severina habang masayang humihigop ng mainit na sabaw. Kinuha ko muna ang pondo mo sa bangko dahil may mga kailangang bayaran sa bahay na ito. Isipin mo na lang na tulong mo yon sa pamilya. Napaka-selfish mo naman kung magrereklamo ka pa. Gayong dito ka rin naman nakatira at kumakain. Halos mabitawan ni Serevina ang hawak na pitzel. Ang pondong iyon ay bunga ng kanyang puyat at pagod sa pag-aayos ng mga orders
Hanggang madaling araw, iyon ang perang inilaan niya para sa panganganak at para sana sa pangarap nilang maliit na bahay ni Salvador. Ngunit sa bibig ni Severina, ang kanyang pagsisikap ay naging parang isang obligasyon na walang halaga. Pumasok sa kusina si Sancha na tila isang reyna. Bitbit ang isang kulay rosas na designer bag na kumikinang sa ilalim ng ilaw. "Look ma, bagay ba sa akin? Limited edition ito. Buti na lang at nakahabol ako sa sale." Masayang sabi ni Sancha habang ipinapakita ang bag kay Severina. Pagkatapos ay tumingin siya kay Serevina nang may halong pangungutya. "Ate, pakilinisan naman yung kwarto ko ha. Marami kasing alikabok. Baka madumihan itong bagong gamit ko." Hindi kumibo si Serevina. Lumuhod siya sa sahig at sinimulang punaasan ang mga tiles gamit ang isang basahang luma. Sa bawat kuskos niya sa sahig, naiisip niya na ang perang pambili ng bag na yon ay galing sa kanyang pinaghirapan. Ang bawat tawa ni Sancha ay parang tinik na tumusok sa kanyang pandinig. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pinili niyang isuot ang maskara ng isang masunuring asawa at manugang, habang sa loob niya ay unti-unting nabubuo ang isang plano. Nang sumapit ang gabi at mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang bumangon si Serevina. Tiningnan niya si Salvador na mahimbing na naghihilik sa kanyang tabi. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito, na nangakong poprotektahan siya, ay ang siyang unang nagpapahintulot na siya ay yurakan. Tumayo siya at lumabas ng silid nang walang ingay. Pumunta siya sa likod ng bahay kung saan itinatambak ang mga basura. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, sinimulan niyang halongkatin ang mga punit-punit na papel na itinapon ni Severina kaninang umaga. Ang kanyang mga kamay ay nadumihan, ngunit wala siyang pakialam. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang mga piraso ng bank statement na sadyang ginupit-gupit. Dinala niya ang mga ito sa kusina at maingat na pinagtabi-tabi sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis nang mapansin ang isang mahalagang detalye. Ang withdrawal slip na ginamit upang kunin ang lahat ng laman ng kanyang account ay may pirma. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ngunit alam niyang hindi siya ang gumawa. "Hindi lang nila ako ninakawan. Niloko nila ang bangko gamit ang pangalan ko." Bulong ni Serevina sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Ang pagpeke ng pirma ay isang malubhang krimen at ang taong gumawa nito ay tiyak na kabisadong-kabisado ang bawat kurba ng kanyang sulat kamay. Bago siya bumalik sa silid, dumaan muna siya sa harap ng altar sa sala. Doon ay nakita niya ang isang imitasyong kwintas na binili niya sa palengke kanina. Isinuot niya ito upang itago ang bakante sa kanyang leeg, upang hindi mahalata ni Salvador na wala na ang tunay niyang alahas. Ang malamig na bakal ng pekeng kwintas ay nagsilbing paalala sa kanya na sa bahay na ito, ang lahat ay isang pagpapanggap. At siya, si Serevina, ay magiging pinakamagaling na aktor sa kanilang lahat. Biglang tumunog ang telepono sa sala, isang mahinang huni na sapat na upang magpayanig sa katahimikan ng gabi. Mabilis na kumubli si Serevina sa dilim. Nakita niya si Sancha na mabilis na lumabas ng kwarto, tila kanina pa naghihintay ng tawag. "Hello? Oo, nakuha ko na ang pambayad. Kita tayo sa hotel bukas. Huwag kang mag-alala. Hindi alam ni Mama." Bulong ni Sancha sa kabilang linya bago mabilis na ibinaba ang telepono at bumalik sa kwarto. Naiwan si Serevina sa dilim. Ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na makina na nagdurugtong sa bawat impormasyon. May itinatagong malaking lihim si Sancha at ang lihim na iyon ang magiging susi niya upang mapabagsak ang kuta ng mga kasinungalingan sa bahay na ito. Bumalik si Serevina sa tabi ni Salvador, ngunit hindi na siya makatulog. Hawak-hawak niya ang punit na papel ng bank statement sa ilalim ng kanyang unan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang pagbibilang
para sa isang pagsabog na walang sino man sa kanila ang nakahanda. Sino ang nagpeke ng pirma ni Serevina? Si Severina ba nabihasa sa pagmamanipula? O ang sarili niyang asawa na si Salvador na mas piniling iligtas ang kanyang ina kaysa sa dangal ng kanyang asawa? Walang mas masakit kaysa sa pagiging estranyo sa sarili mong tahanan kung saan ang bawat sulok ay may matang nagmamanman at bawat hininga ay may katumbas na utang habang ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa mga bubong ng Quezon City. Tila sumasabay ang langit sa bigat ng nararamdaman ni Serevina. Bit-bit ang isang maliit na envelope na balot ng plastik upang hindi mabasa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang maliit at tahimik na kapihan sa dulo ng kalsada. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipaglaban sa pagod at sa kirot ng kanyang puson. Ang lamig ng hangin ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ngunit mas matindi ang ginaw na dulot ng katotohanang wala siyang masandalan sa loob ng bahay na itinayo niya mula sa sariling pawis. Pagpasok niya sa kapihan, ang amoy ng bagong giling na barako at ang banayad na tugtugin sa loob ay nagbigay ng panandaliang ginhawa. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lalaking pamilyar ang tindig, si Santino, ang kanyang kaibigan mula pa noong kabataan, ang tanging tao na nakakaalam ng bawat pangarap na binuo niya bago pa siya naging asawa ni Salvador. Si Revina, Diyos ko, bakit ka basang-basa? Mabilis na tumayo si Santino at nilapitan siya. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay tunay, walang halong pagkukunwari. Agad niyang hinubad ang kanyang suot na jacket at isinaklay ito sa mga balikat ni Serevina. Nadama ni Serevina ang init na nagmumula sa suot ni Santino. Amoy, malinis na labada at pag-asa ang jacket na yon, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kay Salvador. Salamat, Santino. Pasensya na kung naabala kita, mahinang sabi ni Serevina habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang labi. Ano ka ba? Kailan ka pa naging abala sa akin? Ani Santino, habang iginigiya siya paupo. Hindi na siya nagtanong pa. Alam ni Santino kung kailan kailangan ng kausap ang isang tao at kung kailan mas kailangan ng tahimik na presensya. Tinawag niya ang waiter at nag-order ng isang basong mainit na gatas para kay Serevina. Sa halip na kape, napatingin si Serevina sa baso ng gatas. Paano mo nalaman? Nalaman ng alin? Nakangiting tanong ni Santino. Na kailangan ko ng gatas, na bawal ako sa kape. Dito ay natigilan si Santino. Tinitigan niya ang namumutlang mukha ni Serevina at ang paraan ng paghawak nito sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ng isang kayamanan. Bilang isang auditor, sanay si Santino na magbasa ng mga maliliit na senyales. Ang kanyang mga mata ay lumambot. Magiging ninong ba ako? Hindi na nakayanan ni Serevina. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Hindi siya humagulgol, ngunit ang bawat patak ay nagsasalaysay ng libo-libong sakit. Santino, kailangan ko ng tulong mo. Ninanakawan nila ako. Pati ang alaala ng nanay ko, kinuha na nila. Inilabas ni Serevina ang mga punit-punit na bank statement mula sa envelope. Habang tinitingnan ni Santino ang mga papel, ang kanyang panga ay naggit-ngit sa galit. Peke ang pirma rito, Serevina, halatang halata. At tignan mo ito. Ang malalaking withdrawal na ito ay hindi napunta sa personal na gastos. May isang account na palaging tumatanggap ng pera mula sa'yo. Hacienda de Oro ang pangalan. Hacienda de Oro? Ano yun? Isang farm? Tanong ni Serevina habang pinupunasan ang kanyang luha. Hindi. Isa itong malaking jewelry shop at sanglaan sa Maynila. Doon dinadala ang mga alahas na may malalaking halaga. Paliwanag ni Santino. Hinawakan niya ang kamay ni Serevina sa ibabaw ng mesa. Isang hawak na puno ng respeto at pangako. Huwag kang mag-alala. Sisimulan ko ang audit sa lahat ng bank records mo. Kukunin natin ang lahat ng katibayan. Pero sa ngayon,
Kailangan mong mag-ingat. Huwag mong ipapahalata na may alam ka. Salamat na Santino. Ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko, sabi ni Serevina. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong sa gitna ng hangin. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, inihatid ni Santino si Serevina hanggang sa sakayan. Kahit tumigil na ang ulan, ang mga kalsada ay nananatiling madulas at mapanganib. Mag-iingat ka, Serevina. Para sa baby, para sa sarili mo. Tumango si Serevina at sumakay ng jeepney. Habang bumibiyahe pa uwi, ang jacket ni Santino ay nananatiling nakabalot sa kanya. Iyon ang nagsilbing baluti niya laban sa lamig ng gabi. Ngunit pagbaba niya sa tapat ng kanilang gate, ang kaba ay muling bumalik. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay nakabukas lahat at ang boses ni Severina ay naririnig hanggang sa kalsada. Pumasok si Serevina ng dahan-dahan, pilit na itinatago ang jacket ni Santino sa loob ng kanyang bag. Ngunit bago pa siya makahakbang paakyat ng hagdan, hinarang siya ni Severina. Hawak ng matanda ang cellphone ni Serevina. Ang cellphone na naiwan niya sa lamesa kanina sa pagmamadali. Ang mukha ni Severina ay tila isang demonyong nagngangalit. Serevina, akala ko ba ay nagde-deliver ka ng orders mo? Bakit may nag-text sa'yo na isang Santino? At ano itong sinasabi niya na nakuha na niya ang lahat ng ebidensya? Naniga si Serevina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa likuran ni Severina, nakita niya si Salvador na nakatayo, tahimik at hindi makatingin sa kanya. Sino itong Santino na ito, Serevina? Lalaki mo ba ito? Kaya ka ba lumalabas sa gabi para makipagkita sa kanya? Patuloy na pangungutya ni Severina habang lumalapit sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa maling hinala. Tumitig si Serevina sa kanyang biyenan. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam niyang ito na ang simula ng giyera. Mama, ibigay niyo sa akin ang cellphone ko. Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Serevina. Bakit? Para makipaglandian ka ulit? Sigaw ni Severina sabay hampas ng cellphone sa sahig. Ang pagbagsak ng gamit ay lumikha ng isang matunog na ingay na tila bumasag sa huling hibla ng pasensya ni Serevina. Lumingon si Serevina kay Salvador. Salvador, wala ka bang sasabihin? Hahayaan mo lang ba na bastusin ako ng nanay mo sa harap mo? Ngunit ang sagot ni Salvador ay mas masakit pa sa sampal. Serevina, ipaliwanag mo na lang kasi kung sino si Santino, bakit kailangang may ebidensya pa? May itinatago ka ba sa amin? Sa sandaling iyon, alam ni Serevina na siya ay nag-iisa sa loob ng bahay na yon. Ngunit sa ilalim ng kanyang jacket, ang mga ebidensyang nakalap niya ay sapat na upang sunugin ang bawat poste ng kasinungalingan sa pamilyang ito. Ang bawat kasinungalingan ay may amoy, at sa loob ng bahay ni Severina, ang amoy na yon ay tila naging kasing tapang ng nabubulok na basura. Matapos ang mainit na pagtatalo tungkol sa cellphone, nagawa ni Serevina na pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang matalinong palusot. Sinabi niya na si Santino ay isang mapilit na ahente ng insurance na nakuha ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga hindi na bayarang utang sa online business. Dahil sa takot ni Severina na baka sila ang pagbayarin ng utang, hinayaan niya muna si Serevina. Ngunit ang bawat titig ng matanda ay nananatiling puno ng hinala. Kinabukasan, habang abala si Severina sa paglilista ng mga pagkaing ihahanda para sa kanyang marangyang birthday party, nakatanggap si Serevina ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam niyang si Santino yon. Isang address sa Binondo. Ang nakalagay doon, ang Hacienda de Oro. Sa gitna ng sikat ng araw at ingay ng mga sasakyan sa Maynila, naglakad si Serevina patungo sa itinurong lugar. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Tila doon niya kinukuha ang lakas upang hindi himatayin sa pagod.
Nang makita niya ang malaking karatula ng Hacienda de Oro, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kabog na, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob ng shop. Ang lamig ng aircon at ang kinang ng mga hiya sa loob ay kabaligtaran ng mainit at maruming kalsada sa labas. Nagtago siya sa likod ng isang malaking display ng mga relo. Pilit na ibinababa ang kanyang sombrero upang hindi makilala. Hindi nagtagal. Bumukas ang pintuan ng opisina sa dulo ng shop. Lumabas doon si Sansha. Ang kanyang empanada face na puno ng makapal na makeup ay nagniningning sa katuwaan. Nakakapit siya sa braso ng isang lalaking may katandaan na nakasuot ng mamahaling barong at may malaking gintong singsing sa daliri. Si Don Tomas, ang may-ari ng shop. Hon, siguraduhin mo na wala itong record ha? Ayokong malaman ni Mama na dito ko dinala yung mga alahas. Malanding bulong ni Sansha habang hinahaplos ang pisngi ng matanda. Huwag kang mag-alala, baby. Lahat ng dinala mo rito, mula sa mga singsing hanggang sa kwintas na may pendant na rosas, ay nasa akin na. Safe na safe tayo, sagot ni Don Tomas sabay halik sa kamay ni Sansha. Tila tumigil ang mundo ni Serevina. Ang kwintas na may pendant na rosas, iyon ang kanyang buhay, iyon ang huling piraso ng kanyang ina. Nakita niyang inilabas ni Don Tomas ang kwintas mula sa isang itim na velvet box at isinuot ito sa leeg ni Sansha. Ang bawat hininga ni Serevina ay naging kasing bigat ng bato. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin si Sansha at bawiin ang kanyang pag-aari. Ngunit alam niyang matatalo siya. Mag-isa siya at ang kaaway niya ay may pera at kapangyarihan. Maingat niyang inilabas ang kanyang lumang cellphone at kumuha ng litrato. Ang bawat pagpisil niya sa buton ng kamera ay tila isang panata ng paghihiganti. Nakuhanan niya ang matamis na sandali ni Sansha at Don Tomas, kasama ang kwintas na nagniningning sa leeg ng magnanakaw. Nang makaalis na ang dalawa patungo sa isang hotel sa kabilang kalsada, lumapit si Serevina sa glass display kung saan nakalagay ang mga bagong dating na alahas. Doon, sa isang sulok, nakita niya ang mga singsing na isinanlari ni Severina. Mga singsing na binili ni Serevina gamit ang kanyang unang kita sa negosyo. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Salvador na naglilinis ng jeepney. Pagod ito at basang-basa ng pawis. Salvador, kailangan nating mag-usap, sabi ni Serevina sa isang seryosong tono. Ano na naman ba yan, Serevina? Pagod ako, ang daming pasahero kanina. Reklamo ni Salvador nang hindi man lang tumitingin sa asawa. Nakita ko si Sansha. Nakita ko siya sa Hacienda de Oro kasama si Don Tomas. Salvador, doon nila dinala ang kwintas ni nanay. At ang kapatid mo, may relasyon siya sa matandang yun. Dito ay binitawan ni Salvador ang basahan at tumingin kay Serevina nang may halong galit. Ano bang pinagsasabi mo? Masyado ka ng praning. Si Sansha nag-aaral yun ng mabuti at si Don Tomas, kaibigan yun ni Mama. Baka naman na malikmata ka lang dahil sa inggit mo sa mga bagong gamit ni Sansha. Inggit? Salvador, kumuha ako ng litrato. Tignan mo ito. Pilit na ipinapakita ni Serevina ang kanyang cellphone. Ngunit bago pa makita ni Salvador ang screen, biglang lumabas si Severina mula sa loob ng bahay. Anong gulo ito? Serevina, tigilan mo na ang paninira sa kapatid ng asawa mo. Alam mo bang si Don Tomas ang tumutulong sa atin para hindi tayo mapalaya sa bahay na ito? Napakawalang utang na loob mo talaga. Agad na pumanig si Salvador sa kanyang ina. Oh, narinig mo. Tumigil ka na, Serevina. Huwag mong gawan ng kwento si Sansha. Napakabuti ng kapatid ko, hindi niya magagawa ang sinasabi mo. Tumingin si Serevina sa mag-ina. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pagmamahal para kay Salvador ay tila naging isang tuyong lupa na wala ng buhay. Ang bawat salita ni Salvador ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama.
Sige, mahinang sabi ni Serevina. Kung ayaw niyo akong pakinggan, wala akong magagawa. Pero tandaan niyo ito, ang bawat ginto na isinusuot niyo ngayon ay may kapalit na dugo at luha. Pumasok si Serevina sa kwarto at nilakang pinto. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Alam niyang hindi sapat ang mga litrato upang kumbinsihin ang mga taong ayaw makakita ng katotohanan. Kailangan niya ng mas malaking ebidensya. Kailangan niya ng isang pagsabog na hindi nila matatakasan. Habang nakahiga sa dilim, narinig niya ang pagdating ni Sansha. Masaya itong kumakanta habang papasok ng bahay, tila walang anumang kasalanang ginawa. Sa kabilang dako, ang telepono ni Don Tomas ay nakatanggap ng isang mensahe mula sa kanyang asawa. Alam ko na ang lahat, Tomas. Humanda ka. Ang mitya ay nakasindi na. Ang tanging kailangan na lamang ni Serevina ay hintayin ang takdang oras upang bitawan ang apoy. Ang init ng hapon sa Quezon City ay tila nanunuot sa bawat butas ng balat ni Serevina. Habang ang pawis ay gumagapos sa kanyang noo, pilit niyang binubuhat ang isang mabigat na balde ng tubig upang linisin ang malawak na bakuran. Ang utos ni Severina ay malinaw. Kailangang kumikinang ang bawat sulok para sa darating na marangyang handaan. Hindi alintana ng matanda na ang kanyang manugang ay 5 buwan. Nang nagdadalang tao at hirap na sa bawat pagkilos. Bilisan mo riyan, Serevina. Huwag kang magkunwaring pagod dahil wala ka namang ibang ginagawa, kundi ang mag-upo sa harap ng computer mo. Sigaw ni Severina mula sa loob ng bahay habang nagbibilang ng mga imbitasyon. At kailangan ko pa ng dagdag na 10,000 para sa catering. Mag-loan ka sa mga kaibigan mo. Siguradong marami kang mahihiraman. Huminto si Serevina at humawak sa kanyang balakang. Ang kirot sa kanyang puson ay unti-unting nagiging matalas. Tila may mga karayom na tumutusok sa loob. Mama, wala na po akong pera. Pati ang pang-check-up ko sa susunod na linggo ay wala pa dahil kinuha niyo na ang lahat. Mahinang sagot ni Serevina. Ang boses ay puno ng pagod at pagsusumamo. Sa halip na maawa, mabilis na lumabas si Severina at nilapitan ng manugang. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Anong sabi mo? Sinusumbatan mo ako? Pagkatapos ng lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa'yo? Napakawalang hiya mo talaga. Sa isang biglaang pagkilos, itinulak ni Severina ang balikat ni Serevina. Hindi ito kalakasan, ngunit dahil sa bigat ng balde at sa panghihina ng kanyang katawan, nawalan ng balanse si Serevina. Naramdaman niya ang matigas na semento sa kanyang likuran at ang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang buong katawan. Ngunit ang mas matinding lamig ay naramdaman niya sa pagitan ng kanyang mga hita. Isang mainit na likido ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang balat, kasabay ng isang matinding sakit na nagpaitim sa kanyang paningin. Mama, ang baby ko, ungal ni Serevina habang nakahawak sa kanyang tiyan. Nagulat si Severina, ngunit imbes na tumulong, mabilis itong pumasok sa loob ng bahay at isinarado ang pinto. Tila ayaw madamay sa anumang mangyayari. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Serevina ang kanyang cellphone sa bulsa. Tinawagan niya si Salvador. 1 ring, 2 ring, hanggang sasagutin ito. Ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay ang ingay ng tawanan at ang kalansing ng mga bote ng beer. Serevina, bakit ba? Nag-iinuman kami ng mga barkada ko. Huwag kang istorbo. Sigaw ni Salvador bago mabilis na ibinaba ang telepono. Ang bawat patak ng luha ni Serevina ay humalo sa tubig sa semento. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng kanyang puso para kay Salvador ay tuluyan ng nadurog. Sa gitna ng kawalang pag-asa, isa lamang ang pangalang lumitaw sa kanyang isipan. Santino, tulungan mo ako. Bulong niya sa telepono bago ito tuluyang mabitawan. Hindi lumipas ang 15 minuto, ang ingay ng gulong ng sasakyan na huminto sa harap ng gate ay tila musika sa pandinig ni Serevina. Si Santino
ay mabilis na bumaba. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Nang makita niya si Serevina na nakahandusay sa basang semento, binuhat niya ito nang walang pag-aalinlangan. Andito na ako, Serevina. Kumapit ka lang, hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Bulong ni Santino, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at awa. Dinala ni Santino si Serevina sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa biyahe, hinawakan ni Serevina ang kamay ni Santino, ang tanging init na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat hininga ni Santino ay tila nagbibigay ng buhay sa kanya. Sa loob ng puting silid ng ospital, matapos ang ilang oras ng kaba, ang balita ng doktor ay nagdala ng kaunting kapayapaan. Ligtas ang sanggol, ngunit kailangan ni Serevina ng mahigpit na pahinga. Ang anumang stress o pagod ay maaaring maging mitya ng tuluyang pagkawala ng bata. Nang magising si Serevina, nakita niya si Santino na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang mga mata nito ay mapula, tila hindi natulog at nagbantay sa bawat tibok ng kanyang puso. Salamat, Santino, mahinang sabi ni Serevina. Hindi nagsalita si Santino. Sa halip lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang dulo ng kumot ni Serevina. Tila doon niya ipinaparating ang lahat ng suporta at pagmamahal na hindi niya masabi sa salita. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila. Isang sandaling puno ng pag-unawa at kaligtasan. Ito ang tinatawag na gintong sandali, kung saan ang pag-aalaga ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ngunit ang katahimikang yon ay binasag ng malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Salvador. Ang amoy ng alak ay sumusulasok sa buong silid. Sa likuran niya ay si Severina na mukhang nag-aalala. Ngunit alam ni Serevina na plastik lamang ang lahat. Nang makita ni Salvador si Santino na nakaupo malapit sa kanyang asawa, ang selos at galit ang unang lumitaw sa kanyang mukha. Imbes na itanong kung maayos lang ang kalagayan ni Serevina. Anong ginagawa ng lalaking ito rito? Sigaw ni Salvador habang dinuduro si Santino. Kaya ka ba nagkukunwaring masama ang pakiramdam, Serevina, para makipaglandian sa harapan ko? Tumayo si Santino, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang boses ni Serevina ang pumuno sa silid. Isang boses na hindi na nanggagaling sa isang martir, kundi sa isang babaeng handa ng lumaban. Lumabas kayo, sabi ni Serevina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalas kay Salvador. Ano? Kinakampihan mo ang lalaking ito? Lalong nag-amok si Salvador. Sabi ko, lumabas kayo. Kung ayaw niyong ipatawag ko ang security at idemanda kayo ng harassment sa loob ng ospital. Ang bawat salita ni Serevina ay tila isang malamig na talim. Mula sa araw na ito, Salvador, huwag na huwag mo nang sasabihing asawa kita. Ang saktong pagbagsak ng katahimikan matapos ang kanyang pahayag ay nagbigay ng isang matinding kilabot sa silid. Si Severina ay napaatras habang si Salvador ay tila nabuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang kalasingan ay biglang naglaho sa harap ng panibagong Serevina na nasa harap niya. Ang vetch ng katotohanan ay malinaw na. Ang pamilyang ito ang siyang lason at si Serevina ay nagsisimula na sa kanyang proseso ng pagditok. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak na disyerto ng kawalan, ngunit sa mga mata ni Serevina, ito ay naging isang canvas kung saan iginuguhit niya ang bawat hakbang ng kanyang paghihiganti. Matapos ang kanyang matapang na pahayag, nanatiling nakatayo si Salvador sa paanan ng kanyang kama. Ang muka ay parang isang batang nawawala sa gitna ng bagyo. Serevina, huwag mo namang sabihin yan. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Pilit na paglalambing ni Salvador. Ang boses ay puno ng pait ng alak at pagsisisi. Hindi siya tinignan ni Serevina. Sa halip, dahan-dahan siyang bumangon at hinarap ang asawa. Sa isang iglap na hindi inaasahan ng sinuman, itinaas ni Serevina ang kanyang kamay
at dinala ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Salvador. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ng isang nakatutulig na katahimikan, ang sampal na yan ay para sa bawat gabing hinayaan mo akong umiyak habang ikaw ay nagpapakasaya. At para sa baby natin na muntik mo nang mawala dahil sa kahinaan mo. Malamig na sabi ni Serevina. Lumabas ka na, Salvador, bago ko pa malimutan na naging bahagi ka ng buhay ko. Nang makaalis ang mag-ina na puno ng galit at kahihiyan, iniwan ni Santino ang isang maliit na itim na USB sa ibabaw ng lamesa ni Serevina. Isang tahimik na tango ang namagitan sa kanila bago ito lumabas upang bigyan siya ng oras. Nang mag-isa na lamang siya, isinaksak ni Serevina ang USB sa kanyang laptop. Ang mga dokumentong lumitaw sa screen ay tila mga multong bumangon mula sa hukay. 10 taon na ang nakalilipas, si Severina ay hindi lamang isang simpleng may bahay. Isa siyang mautak na financier sa mga ilegal na pasugalan sa Quezon City. Doon niya nakilala si Don Tomas. May isang malaking utang si Severina na hindi nabayaran, isang utang na nagresulta sa pagkakakulong ng isang tauhan ni Don Tomas na nagngangalang Kumpadre Tomas. Ang perang ninanakaw ni Severina mula sa ipon ni Serevina ay hindi pambayad sa kuryente o pagkain. Iyon ay blood money upang busalan ang bibig ni Tomas na kakalabas pa lamang sa bilangguan. Kaya pala handa mong ibenta pati ang dangal ng anak mo. Bulong ni Serevina sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Hindi na ito luha, kundi ang apoy ng katotohanang nakakalunod. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Serevina sa bahay ni na Severina. Pagpasok niya sa pinto, nadatnan niya ang kanyang biyenan na tila isang reynang nag-uutos sa mga katulong para sa dekorasyon ng party. Nang makita si Serevina, agad na nagbago ang anyo ni Severina. Naging maamo, naging malambing, isang plastik na pag-aalala. Ay, salamat at nakabalik ka na, Serevina. Nag-aalala talaga kami sa'yo. Huwag mo nang intindihin yung nangyari sa ospital. Alam mo naman si Salvador. Dala lang ng pagod yun, sabi ni Severina habang sinusubukang hawakan ang kamay ng manugang. Umiwas si Serevina at naglakad patungo sa kusina. Huwag na nating pag-usapan yun, Mama. Ang mahalaga ay ang inyong birthday party. Gusto ko pong maging espesyal ang gabing iyon para sa inyo. Nagulat si Severina sa narinig. Talaga? Tutulungan mo kami? Opo, ako na po ang bahala sa lahat ng imbitasyon at sa mga VIP guests ninyo. Isipin nyo na lang na ito ang huling regalo ko para sa pamilyang ito. Nakangiting sabi ni Serevina, ngunit ang kanyang ngamong ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ay ang narangiti ng isang mangangaso na nakikita na ang kanyang biktima sa loob ng patibongo. Nang hapon ding iyon, pumasok si Serevina sa kanyang silid at hinarap ang salamin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay may itim na bakas ng pagod, ngunit may bago sa kanyang tindig. Kinuha niya ang isang toli ng lipstick na kulay dugo. Isang bagay na hinding-hindi niya isinusuot noon dahil sabi ni Salvador ay masyadong matapang ito para sa isang asawa. Dahan-dahan niyang ipinahid ang kulay sa kanyang mga labi. Ang bawat kumpas ng lipstick ay tila isang ritual ng paglilibing sa dating Serevina na martir at mahina. Sa harap ng salamin, nakita niya ang isang babaeng handang sunugin ang buong mundo upang itayo ang sarili niyang kaharian. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pagtanggap na siya ay mag-isa, ngunit siya ay sapat na. Bago matapos ang araw, kumuha si Serevina ng isang eleganteng itim na sobre. Sa loob nito ay isang imbitasyon para sa party ni Severina, ngunit may kalakip na isang maliit na sulat. Isinulat niya ang pangalan ng tatanggap. Ang asawa ni Don Tomas. Halika at kilalanin ang babaeng umuubos ng yaman ng asawa mo, ang nakasulat sa loob. Dinala ni Serevina ang sobre sa post office
nang may kasamang katiyakan sa bawat hakbang. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagbilang para sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kasinungalingan sa ilalim ng bubong ni na Severina. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Serevina ang hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Hindi na ito malamig na hanging dala ng ulan, kundi ang hanging dala ng isang bagong umaga. Alam niyang ang multo ng nakaraan ni Severina ay hindi natitigil hanggat hindi nito nakukuha ang nararapat na kabayaran. At siya, si Serevina, ang magsisilbing tulay upang ang hustisya ay tuluyang dumating. Sino ang unang babagsak? Si Sancha na bulag sa pag-ibig o si Severina na lulong sa kanyang sariling mga sikreto? Ang tanging sigurado ay wala nang makakatakas sa oras na magsimula ang musika sa gabi ng pista. Ang pag-ibig na walang respeto ay tila isang magandang bahay na itinayo sa ibabaw ng kumunoy. Gaano mo man ito palamutian, nakatakda itong lumubog at lumamon sa iyo ng buo. Ito ang huling kaisipang pumasok sa isip ni Serevina habang tinitignan niya ang kanyang sarili sa salamin ng isang maliit na pampublikong banyo sa parke. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamaga sa iyak. Ang mga ito ay tila dalawang madilim na lawa na naghihintay ng tamang panahon upang umapaw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib bago siya lumabas upang harapin ang taong naging kanlungan niya sa gitna ng unos. Sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, nakatayo si Santino. Ang hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa kanyang buhok habang nakatingin siya sa malayo. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang makapal na brown envelope. Ang huling piraso ng puzzle na wawasak sa kuta ni Severina. Serevina, tawag ni Santino nang makita siyang lumalapit. Agad na nagbago ang mukha nito, ang higpit ng kanyang panga ay lumambot at napalitan ng isang mapagkalingang tingin. Nakuha ko na ang lahat. Ang orihinal na kontrata ng Hacienda de Oro, ang mga larawan ng pagpasok at paglabas ni Sancha sa hotel, at ang record ng mga pekeng pirma mo na sinuri ng isang expert. Inabot ni Serevina ang envelope. Nadama niya ang bigat nito, hindi lamang dahil sa dami ng papel, kundi dahil sa katotohanang bawat pahina nito ay katumbas ng bawat gabi ng kanyang pagdurusa. Salamat, Santino. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Huwag mong isipin ang bayad, Serevina. Mahinang sagot ni Santino. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang maramdaman ni Serevina ang init ng kanyang presensya, ngunit may sapat pa ring distansya bilang tanda ng paggalang. Gusto ko lang na maging malaya ka na. Gusto ko lang na ang magiging anak mo ay lumaki sa isang mundong walang kasinungalingan. Sa gitna ng katahimikan ng parke, ang huni ng mga dahon na nagkikiskisan ay tila isang banayad na musika. Naramdaman ni Serevina ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng pagmamatigas sa loob ng bahay ni na Severina ay tila biglang gumuho sa harap ng isang taong tunay na nakakakita sa kanyang pagod. Dahan-dahang itinigil ni Serevina ang kanyang mga hakbang at hinayaan ang kanyang sarili na sumandal sa balikat ni Santino. Isang panandaliang sandali ng kahinaan, isang golden moment kung saan ang lahat ng ingay ng mundo ay naglaho. Hindi siya niyakap ng mahigpit ni Santino. Sa halip, ipinatong lamang nito ang kanyang kamay sa likuran ng balikat ni Serevina, isang tahimik na suporta na tila nagsasabing, andito ako. Hindi ka na kailangang maging malakas ng mag-isa. Pagod na ako, Santino, bulong ni Serevina. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Alam ko, pero bukas, matatapos na ang lahat. Magpahinga ka muna rito, kahit sandali lang, sagot ni Santino. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Serevina. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto, ang babaeng nagdadala ng bagyo at ang lalaking nagsisilbing kanyang payong.
Walang malisya, walang mabulaklak na salita, kundi purong pag-unawa lamang. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Serevina sa bahay. Ang ingay ng mga trabahador na nagkakabit ng mga makukulay na banderitas at nag-aayos ng mahabang lamesa sa labas ay tila isang malakas na huni ng mga kuliglig. Sa loob, nadatnan niya si Salvador na nakaupo sa sofa. May hawak na isang maliit na kahon ng cake. Serevina, bumili ako ng paborito mong ubi cake, sabi ni Salvador. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na sigla. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang kamay ni Serevina. Pasensya na sa lahat ng nangyari sa ospital. Alam mo namang mahal kita, di ba? Gusto ko lang na maging masaya tayo bukas para kay Mama. Isang gabi lang, Serevina. Pagkatapos nito, magbabago na ang lahat, pangako. Tiningnan ni Serevina ang cake. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mukha ni Salvador. Nakita niya ang isang lalaking duwag, isang lalaking hanggang sa huling sandali ay pinipiling bumili ng katahimikan sa pamamagitan ng matatamis na salita, imbes na ipaglaban ang katotohanan. Nakaramdam siya ng awa, hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil napagtanto niya na si Salvador ay magiging isang estranyo na lamang sa kanyang hinaharap. Sige Salvador, para kay Mama, mahinang sagot ni Serevina. Magbabago talaga ang lahat bukas, higit pa sa inaakala mo. Iniwan ni Serevina ang cake sa lamesa at pumasok sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang malaking kahon na kulay pula. Binalot ito ng isang makinang na gift wrap at nilagyan ng isang malaking bow. Sa loob nito, hindi mga gamit o regalo ang nakalagay, kundi ang envelope na galing kay Santino, ang hatol na bitay para sa reputasyon ni Severina. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ramdam niya ang galaw ng kanyang anak sa loob, tila nakikiramdam sa kaba ng kanyang ina. Kaunti na lang anak, malapit na tayong makahinga ng malaya. Habang ang buong bahay ay abala sa paghahanda para sa isang marangyang pagdiriwang, nanatiling tahimik si Serevina sa dilim. Ang bawat kalansing ng baso sa labas at ang bawat tawanan ng kanyang biyenan ay tila isang pagbibilang ng mga segundo patungo sa isang pagsabog. Narinig niya ang tunog ng mikropono na tila sinusubukan na ng DJ sa labas. Bukas, sa harap ng lahat ng mga kapitbahay, sa harap ng mga kaibigan ni Severina, at sa harap ng hindi inaasahang panauhin na inimbitahan ni Serevina, ang lahat ng kasinungalingan ay huhubaran ng balat. Ang tanging katanungan na lamang ay ito. Kakayanin ba ni Salvador na panoorin ang pagguho ng kanyang pamilya? O pipiliin ba niyang sumama sa paglubog nito? Nakahanda na ang lahat. Ang entablado ay nakalatag na. Ang tanging kulang na lamang ay ang pagbukas ng tabing sa gabi ng pista ng mga sinungaling. Ang dumi, kapag binalot mo ng ginto, ay hindi nawawala ang baho. Nagiging mas mapanghi lamang ito sa paningin ng mga taong nakakaalam ng katotohanan. Ang malakas na tunog ng tugtugan at ang makukulay na ilaw na nakasabit sa tapat ng bahay ni Severina ay tila isang malaking insulto sa katahimikan ng gabi sa Quezon City. Ang amoy ng inihaw na liempo at ang halimuyak ng mamahaling pabango ay humahalo sa alikabok ng kalsada. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Severina sa itaas ng isang maliit na entablado, nakasuot ng makinang na kulay asul na gown na tila ba siya ang reyna ng buong barangay. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking ika-60 kaarawan. Masayang anunsyo ni Severina sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na kababaang loob na alam ni Serevina na isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay bunga ng aking pagsisikap at pagmamahal sa aking pamilya. Kahit na may mga taong pabigat sa bahay na ito, pinili ko pa ring maging mapagpatawad dahil iyan ang turo ng ating pananampalataya. Mula sa gilid ng mahabang lamesa, narinig ni Serevina ang bulungan ng mga kapitbahay. Ang mga matang mapanghusga ay nakatuon sa kanya habang bitbit niya ang isang mabigat na tray ng pagkain. Ang kanyang likuran ay tila mababali na sa sakit.
At ang bawat hakbang niya ay parang isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Kawawa naman si Aling Severina. May manugang na walang silbi kundi ang mag-online business pero hindi naman tumutulong sa gastusin. Bulong ng isang matandang babae habang kumukuha ng pansit. Buti na lang at matibay ang puso ni Aling Severina. Hindi kumibo si Serevina. Ang bawat salita ay tinanggap niya nang may kasamang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa sulok kung saan nakaupo si Sansya. Nakasuot ang kanyang bayaw ng isang pulang damit na masyadong maiksi at nakakapit sa katawan. Ang kwintas na may pendant na rosas, ang kwintas ng ina ni Serevina, ay nagniningning sa leeg nito. Habang panakanakang tumitingin sa kanyang cellphone, si Sansya ay lihim na humahalakhak. Tila ba ang lahat ng ito ay isang malaking biro sa kanya. Hon, andito na ako sa party. Ang daming tao. Bilisan mo na ang dating ha. I miss you. Ang huling nabasang text ni Serevina sa screen ni Sansya nang minsang dumaan siya sa likuran nito. Sa kabilang dako naman, si Salvador ay abala sa pakikipag-inuman sa kanyang mga tropa sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay mapula na sa alak at ang bawat halakhak niya ay tila isang pagtakas sa responsibilidad. Ni hindi niya tinignan ang kanyang asawa na hirap sa pagbubuhat ng mga gamit. Para kay Salvador, basta't masaya ang kanyang ina, ayos na ang lahat. Ang bawat sulyap ni Serevina sa kanyang asawa ay lalong nagpapatunay na ang lalaking ito ay anino na lamang ng taong minahal niya noon. Naramdaman ni Serevina ang muling pagkirot ng kanyang puson. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray at humawak sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang galaw ng kanyang anak, isang malakas na sipa na tila nagsasabing, "Nanay, lumaban ka." Isang matamis at mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Serevina. "Panoorin mo kung paano lumaban ang nanay mo, anak." Bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay halos lunurin ng malakas na tugtugan. Biglang tumigil ang musika. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng gate. Ang marangyang sasakyan ay kumuha ng atensyon ng lahat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit. May suot na itim na salamin at may tindig na tila ba siya ay may dalang hatol na bitay. Ito ang panauhing matagal nang hinihintay ni Serevina, ang asawa ni Don Tomas. Mula sa itaas ng entablado, nakita ni Severina ang sasakyan. Akala niya ay si Don Tomas na ang dumating upang bigyan siya ng regalo, kaya naman lalo itong nagpabibo sa mikropono. At ngayon, bago tayo magpatuloy sa pagkain, oras na para sa mga espesyal na regalo. Sigaw ni Severina. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin kay Serevina. "Aba, Serevina, nasaan na ang regalo mo sa akin? Hindi ba't sabi mo may surprise ka para sa pamilyang ito? Huwag mo namang sabihing hanggang ngayon ay pabigat ka pa rin." Ang lahat ng bisita ay tumingin kay Serevina. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong bakuran. Dahan-dahang lumakad si Serevina patungo sa gitna. Bitbit ang isang malaking kahon na kulay pula, binalot ng makinang na papel at may malaking bow sa ibabaw. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin sa biyanan. "Opo, Mama. Isang regalong hindi niyo makakalimutan kailanman," mahinahong sagot ni Serevina. Ang boses niya ay malinaw, tumagos sa bawat sulok ng bakuran, sapat upang marinig ng lahat ng naroroon. Habang papaakyat siya sa entablado, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila ba isang babala. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagbilang para sa isang pagsabog, nawawasak sa lahat ng kasinungalingan sa pamilyang ito. Inabot ni Serevina ang mikropono. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa harap ng lahat, binuksan niya ang unang tupi ng makinang na papel sa ibabaw ng kahon. Ang bawat kalansing ng papel ay tila isang sigaw
ng katotohanan. Ang regalong ito, Mama, ay hindi galing sa pera ko. Galing ito sa bawat sakripisyo, sa bawat luha, at sa bawat ninakaw ninyo sa akin. Sabi ni Serevina, ang kanyang boses ay tila isang hatol na bitay. Natigilan si Severina. Ang ngiti sa kanyang labi ay unting naging isang baluktot na linya ng takot. Ang mitya ay tuluyan ng nasilaban. Hindi po ito alahas, Mama. Ito po ang mga resibo ng pagnanakaw ninyo sa akin sa loob ng 5 taon. Ang tinig ni Serevina ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong bakuran. Ang bawat salita niya ay malinaw, dahan-dahan, at tumatagos sa bawat sulok ng pandinig ng mga bisita. Sa loob ng pulang kahon, hindi nagniningning na ginto ang bumungad kay Severina, kundi ang makakapal na x-ray ng mga bank statements, mga litrato ng palsipikadong pirma, at ang mga kontrata mula sa Hacienda de Oro. Ano itong kalokohang ito, Serevina? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Severina habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sinubukan niyang itulak ang kahon palayo, ngunit mabilis itong kinuha ni Serevina at isa-isang inilabas ang mga papel sa harap ng mikropono. Tingnan ninyong mabuti ang mga pirma rito, ani Serevina sa mga kapitbahay na ngayon nagsisiksikan na malapit sa entablado. Ang aking pangalan, ngunit hindi ko sulat kamay. Ito ang bawat sentimong pinaghirapan ko sa pag-o-online business na kinuha ni Mama para bayaran ang kanyang mga utang sa ilegal na pasugalan 10 taon na ang nakalilipas. Ninakawan niyo ang manugang niyo at ninakawan niyo rin ang magiging apo niyo. Sinungaling ka, Salvador. Anak, tignan mo ang asawa mo. Sinisiraan niya ako sa harap ng maraming tao. Ungal ni Severina habang bumabaling sa kanyang anak. Ngunit bago pa makahakbang si Salvador, isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sansha. Ang babaeng nakaitim na kanina pa nakatayo sa tapat ng gate ay nakalapit na pala sa entablado. Siya ang asawa ni Don Tomas. "You gold-digging thief!" Sigaw ng babae habang dinuduro si Sansha. "Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginagawa ninyo ng asawa ko? Isinuot mo pa ang kwintas na ninakaw nyo sa babaeng ito. Ibalik mo sa akin ang bawat sentimong ginastos ni Tomas sa'yo." Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Sansha na tumakas, ngunit nahuli siya ng babae sa buhok. Ang bawat sigaw ni Sansha ay tila musika sa pandinig ni Serevina. Ang kahihiyang nararamdaman nito ngayon ay wala pang kalahati ng sakit na idinulot nito sa kanya. Ang kwintas na may rosas ay dahan-dahang nalaglag mula sa leeg ni Sansha at bumagsak sa semento. Ang tunog nito ay tila isang pagtatapos ng isang masamang panaginip. "Diyan lang kayo, walang aalis." Ang boses na yon ay galing kay Santino. Pumasok siya sa gate kasama ang 3 unipormadong pulis. Ang kinang ng mga lengkana sa ilalim ng mga makukulay na ilaw ng party ay nagbigay ng isang matinding kilabot sa lahat ng naroroon. "Severina magtanggol, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong estafa, falsification of public documents at ang pagkakasangkot sa ilegal na operasyon ng pasugalan ni Tomas," anunsyo ng isang pulis habang inilalabas ang mga posas. "Salvador, tulungan mo ako. Anak, huwag mong hayaang kunin nila ako." Hiyaw ni Severina habang pilit na kumakawala. Lumapit si Salvador. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at kalasingan. "Serevina, parang awa mo na. Itigil mo na ito. Pamilya tayo, di ba? Kahit para na lang sa baby natin, huwag mong ipakulong ang lola niya." Tumingin si Serevina kay Salvador. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, ngunit ang nakikita na lamang niya ngayon ay isang estranyo na walang sariling paninindigan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Salvador na nakakapit sa kanyang braso. "Dahil sa pamilyang sinasabi mo, Salvador, muntik nang mawala ang baby natin." Malamig na tugon ni Serevina. "Dahil sa pananahimik mo,
Hinayaan mong yurakan nila ang dangal ko. Ang pamilyang ito ay isang lason. At ngayon ay oras na para ilabas ang lahat ng dumi. Habang pilit na isinasakay si Severina at Sansha sa loob ng mobile ng pulis, ang mga kapitbahay na kanina ay kumukutya kay Serevina ay ngayoy tahimik na nakatungo sa hiya. Ang marangyang handaan ay naging isang eksena ng krimen. Ang mga pagkain sa lamesa ay nanatiling hindi nagagalaw. Tila ba nawalan ng gana ang lahat dahil sa baho ng katotohanang nalantad. Nilapitan ni Santino si Serevina. Maingat niyang pinulot ang kwintas mula sa semento at inilagay ito sa palad ni Serevina. Ang init ng kamay ni Santino ay tila nagbigay ng bagong lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Tapos na, Serevina. Malaya ka na. Bulong nito. Hindi sumagot si Serevina. Tumingala lamang siya sa langit kung saan ang mga bituin ay tila nagmamasid sa kanyang tagumpay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na punong-puno ng takot, kundi ng isang payapang determinasyon. Tinalikuran niya ang lahat, ang bahay na naging bilangguan niya, ang asawang naging anino ng kanyang dusa, at ang biyenang nagnakaw ng kanyang kapayapaan. Bit-bit ang kanyang huling alaala ng kanyang ina. Humakbang siya palabas ng gate nang hindi man lamang lumilingon sa likod. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa tuyong kalsada ay tila isang bagong panimula. Isang panimulang walang kasinungalingan, walang pagnanakaw, at higit sa lahat, walang takot. Sa dulo ng kalsada, ang liwanag ng isang bagong umaga ay unti-unting sumisilip sa abot tanaw. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ay hindi palaging hudyat ng pagkatalo, kung minsan ito ang pinakamatamis na musika ng kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan sa bakuran, kung saan ang mga ilaw ng party ay isa-isang namamatay at ang mga bisita ay mabilis na naglalaho na tila mga anino. Nakatayo si Serevina sa tapat ng kanyang silid. Hawak niya ang hawakan ng kanyang maleta. Ang bigat nito ay tila simbolo ng 5 taon na pagtitiis na handa na niyang bitawan. Serevina, huwag mo akong iwan. Ang boses ni Salvador ay gumaralgal, puno ng pait at pagsisisi. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Serevina, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang bawat haplos ni Salvador ay tila isang paalala na lamang ng mga pangakong napako at mga panahong hindi siya ipinaglaban. Wala na tayong dapat pag-usapan, Salvador, mahinang sabi ni Serevina, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang pader na hindi na matitibag. Ang bahay na ito ay naging libingan ng aking mga pangarap. At ikaw ang nagsilbing bantay sa pintuan upang hindi ako makatakas. Magbabago ako, pangako. Ngayong wala na si Mama at si Sansha, tayo na lang. Para sa baby natin, Serevina. Kailangan ng anak natin ng ama. Pagsusumamo ni Salvador, halos lumuhod na siya sa harap ng asawa. Tinitigan siya ni Serevina ng matagal. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang baby natin ay hindi kailangan ng isang amang duwag, Salvador. Ang kailangan niya ay isang magulang na marunong tumayo sa gitna ng unos. Ang isang ama ay tagapagtanggol, hindi isang manonood habang kinakatay ang dangal ng kanyang asawa. Binuhat ni Serevina ang kanyang maleta at nagsimulang maglakad pababa ng hagdan. Ang bawat yabag niya sa kahoy na baitang ay tila isang pagbilang ng bawat luhang idinaing niya noon. Sa baba, nakita niya ang mga basag na baso at ang mga natapong pagkain, ang labi ng isang pagdiriwang na naging trahedya. Pagdating niya sa gate, naramdaman niya ang malamig na hangin ng madaling araw. Sa labas, nakaparada ang sasakyan ni Santino. Ang liwanag ng headlight nito ay tila isang parola sa gitna ng kadiliman. Bumaba si Santino at mabilis na kinuha ang maleta ni Serevina upang ilagay sa compartment.
Walang salitang binitawan si Santino, ngunit ang paraan ng pagbukas niya ng pinto para kay Serevina ay puno ng respeto at pag-iingat. Isang bagay na hinding-hindi na ibigay ni Salvador. Serevina! Sigaw ni Salvador mula sa balkonahe. Ang kanyang tinig ay tila isang ungal ng isang taong nawalan ng lahat. Saan ka pupunta? Paano na ako? Hindi lumingon si Serevina. Sumakay siya sa loob ng sasakyan at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ay tila isang tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang paghihirap. Sa loob ng sasakyan, naramdaman niya ang init ng heater at ang banayad na bango ng peppermint, ang paboritong amoy ni Santino na laging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa bahay ni na Severina, tiningnan ni Serevina ang kanyang sarili sa side mirror. Nakita niya ang kwintas na may pendant na rosas na ngayoy muling nakasabit sa kanyang leeg. Ang rosas na yon ay hindi na simbolo ng pagdurusa ng kanyang ina, kundi simbolo ng kanyang sariling muling pagsilang. Salamat, Santino, mahinang bulong ni Serevina habang nakatingin sa labas ng bintana. Walang anuman, Serevina. Ang mahalaga ay ang hinaharap ninyo ng anak mo. Huwag mo nang tignan ang likuran. Sagot ni Santino. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa sugatang puso ni Serevina. Sa bawat kilometrong lumalayo sila sa Quezon City, ang bigat sa dibdib ni Serevina ay unti-unting nawawala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang awit ng tagumpay. Alam niyang hindi magiging madali ang buhay bilang isang single mother, ngunit mas pipiliin na niyang maglakad ng mag-isa sa liwanag kaysa manatiling nakakubli sa piling ng mga taong nagnanakaw ng kanyang pagkatao. Ang langit sa abot tanaw ay nagsisimula ng magkulay asul at rosas, isang panibagong umaga na naghihintay. Isang umagang walang Severina, walang Sansha, at walang Salvador na hihila sa kanya pababa. Hinawakan ni Serevina ang kanyang tiyan at bumulong sa kanyang anak. Malaya na tayo, baby. Malaya na tayo. 3 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat haplos ng hangin sa umaga ay tila may dalang sariwang amoy ng bagong lutong pandesal at matamis na banilya. Sa isang tahimik na kanto sa labas ng maingay na Quezon City, isang maliit na tindahan ng tinapay at kape ang nakatayo, ang Serevina Scent at Sweets. Ang puting pintura nito ay malinis tignan at ang mga halamang nakasabit sa bintana ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Sa loob, makikita si Serevina na abala sa pag-aayos ng mga pastries sa glass display. Ang kanyang balat ay wala na ang dating pamumutla. Napalitan ito ng isang malusog na ningning ng isang babaeng nakahanap ng kanyang sariling kapayapaan. Ang kwintas na may pendant na rosas ay nananatiling nakasabit sa kanyang leeg. Tumatama ang liwanag dito sa bawat pagkilos niya, tila ba nagpapaalala na ang bawat sugat ay may katumbas na hiyas. Nanay, look, I drew a flower. Isang maliit na batang babae, may bilugang mga mata at malalagong pilik mata, ang tumatakbo patungo kay Serevina. Si Rosa, ang kanyang 3 taong gulang na anak. Binuhat ni Serevina ang bata at hinalikan ito sa pisngi. Ang bawat tawa ni Rosa ay tila musika na nagbubura sa lahat ng mapapait na alaala ng nakaraan. Wow! Napakaganda naman ng flower ni Rosa. Parang si nanay, di ba? Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pinto. Pumasok si Santino, bitbit ang isang maliit na kahon ng mga gamit sa pagkukumpuni. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa mga mata ni Serevina. Sa loob ng 3 taon, nanatiling tapat si Santino, hindi bilang isang taong mapilit, kundi bilang isang kaibigang naging sandigan at unti-unting naging katuwang sa pagbuo ng bagong buhay. Late ka yata ngayon, Santino. Maraming audit sa opisina? Biro ni Serevina habang ibinababa si Rosa. Medyo. Pero hindi ko naman pwedeng palampasin ang merienda rito. Sagot ni Santino habang lumalapit. May isang maikling sandali.
Isang golden moment kung saan dahan-dahang inayos ni Serevina ang medyo nagulong kwelyo ng polo ni Santino. Isang simpleng kilos, walang salita, ngunit puno ng lalim ng pagtitiwala at pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad. Sa haplos na yon, ramdam ni Santino ang init ng isang tahanang tunay at tapat. Isang lumang jeepney ang dahan-dahang dumaan sa harap ng tindahan. Ang makina nito ay umuugong ng may pait, tila pagod na sa mahabang biyahe. Nakita ni Serevina mula sa bintana ang driver, si Salvador. Tanda na ng paglipas ng panahon ng kanyang mukha. Mas lalong lumalim ang mga gatla sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay tila wala ng ningning. Huminto ang jeepney sa tapat ng shop at tumingin si Salvador sa loob. Nakita niya si Serevina na tumatawa kasama si Rosa at Santino. Isang masayang pamilya sa likod ng malinis na salamin. Hindi umiwas ng tingin si Serevina. Tumingin siya kay Salvador ng may dahan-dahang pagtango. Wala nang galit sa kanyang puso. Wala nang pait. Ang kanyang patawad ay hindi nangangahulugang babalik siya sa dati. Ang kanyang patawad ay ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat ng nakaraan. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata ni Salvador, ngunit alam nilang dalawa na ang bawat pagkakataon ay may hangganan. Dahan-dahang pinaandar muli ni Salvador ang jeepney at lumayo. Pabalik sa mundong pinili niyang panatilihin. Isang mundong puno ng anino ng kanyang pamilya. Balita ni Serevina, si Severina ay nakalabas na ng kulungan, ngunit matanda na at mag-isang namumuhay sa hirap. Habang si Sancha naman ay lumayas patungo sa malayo dahil sa kahihiyan. Nabalik ang pansin ni Serevina sa loob ng kanyang tindahan nang hawakan ni Santino ang kanyang balikat. Ayos ka lang ba? Bulong nito. Opo. Ngayon lang ako naging ganito kaayos. Nakangiting sagot ni Serevina. Tumingala si Serevina at huminga ng malalim. Ang pagiging isang ina ay nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang magtiis, kundi sa kung gaano mo kayang tumayo at lumakad palayo sa dilim. Napagtanto niya na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong handang manatili sa tabi mo kahit wala ka nang maibibigay kundi ang iyong sugatang puso. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang bawat sulok ng tindahan ay napupuno ng liwanag at pagmamahal. Ang Serevina's Scented Sweets ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang patunay na ang bawat babae ay may kakayahang bumangon, maghilom, at lumikha ng sarili niyang paraiso mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala. Tapos na ang unos. Malaya na ang rosas.